Yung malinaw na panggagago. Totoo naman, di ba? Biro mo, ninakawan pa tayo, harap-harapan, nilalakaran pa tayo habang hawak na hawak nila yung pera. At habang naglalakad sila papalayo, tumitingin pa sila sa atin na para bagang iniinsulto tayo. Lumabas na kasi yung warrant of arrest kaya Senator Bato. Yan. Tain-tain na sila dyan eh. Susunod dyan si Bongo. Okay? Yan nakikita ko susunod si Bongo. That is at the very least a common denominator. Yun. We won't agree on everything. Yes. But there have to be basics that we will agree on. Katulad ng galit natin sa korupsyon. Yes. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan ng pera ng bayan. What is up mga kayon? Welcome back! Pero syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Hey! Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Isang magandang pinagpalang araw ng Martes sa Pilipinas, December 9. Chismisan, lahat ng tanong may klarong kasagutan. Meron na ba kayong 500? Sama ka dito sa diskusyon, para sa pang Noche Buena? Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang Alam nyo kahit ganito, tinatawanan na lang ng Pilipino eh, no? Usapan. Yung mga nangyayari. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, isang mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW Kamano, dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtangkilik pag-singit sa inyong schedule itong Joe Malone TV para pag-usapan natin yung mga issue ng bayan nating pag-usapan na. Diyos ko, Santissima, Woo! Grabe. Mega love shoutout sa lahat. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon natin dyan para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Isang attendance check muna tayo dyan. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon, kung nasa ibang bansa ka man o dito sa Pilipinas, at kung kinakaya nyo pa yung mga nangyayari sa Pilipinas, yung malinaw na panggagago. Totoo naman, di ba? Totoo naman yun. Hindi naman natin sinisiraan, di ba? Yung mga corruption na yan, that's, ano yun panggagago talaga yun. Biro mo, ninakawan pa tayo, harap-harapan, nilalakaran pa tayo habang hawak na hawak nila yung pera. At habang naglalakad sila papalayo, tumitingin pa sila sa atin na para bagang iniinsulto tayo. Don't forget to subscribe at pakiclick na rin yung bell icon dito sa mga backup na channel natin. When Tito Talks, we're talking about anything under the sun. At magla-live din tayo dyan. Mga diskarte, diploma, yung mga problema mo. Kung gusto nyong dagdagan, magkinig kayo dyan. Tito ng ina mo, Tito Jom, kung mahilig ka sa pagkain, yung mga unli sizzling, yung mga mura na, marumi pa, yung mga street food ng mga Pilipino at yung travel na rin, dyan natin dyan yung mapapanood. Pagkasawang-sawa na kayo sa nangyayari sa politika natin sa Pilipinas, pwede naman kayong manood dyan. Ina-uploadan din natin yan as far as we can. Siyempre, don't forget yung Solid Duterte updates. Meron tayong admin dyan para sa mga update kaya Tatay Digong at sa mga Duterte. Palapit ng palapit yung 2028 at parami na rin ng parami yung mga plano nila sa buhay. Alam nyo, nakikita ko ganito before i-open natin yung mga videos. Ganito yung nakikita kong teorya ko lang. Ganito yung nakikita kong strategy na gagawin nila. Okay? Akin lang naman to.
O baka sabihin nila, inuunahan natin sila. Hindi, akin lang to. Pwede kayong wag maniwala. Diba? Parang ganito nakikita ko. Lumabas na kasi yung warrant of arrest kaya Senator Bato. Yan. O, tain-tain na sila dyan eh. Susunod dyan si Bongo. Okay? Yan nakikita ko, susunod si Bongo. Tapos ipupush nila yung kay Marcoleta, yung sa Soke. Sa Sose. Soke. Sose. Yan, ipupush nila yan. Hanggang sa mapatalsik nila si Marcoleta. Kasi ano eh, yung sa donation, yung sa ano niya, sa Sose, yung ano ba to? Yung sa campaign ads niya, yung mga donation, hindi na daw niya dineclare, yung mga ganon-ganon. So yun yung sinisilip. Tapos sa February 2026, impeachment ni VP Inday Sara, ipupush nila yan. Matik yan. Matik. I mean, gagawin talaga nila yan. Okay? Gagawin talaga nila yan kasi yan na lang talaga ang pwede nilang gawin para mapigilan nila yung lakas ni VP Inday Sara. Can you just imagine? Isang tao lang yung gusto nyong pabaksakin. Nagkulab-kulab pa kayo ng mga kulay-kulay. Pink, dilaw, pula, blue, kahit anong kulay pa yan. Nagkulab-kulab pa kayo. Akala ko sa mga vlogger lang yan. Sa mga politiko rin pala yan. Para lang pabaksakin ng isang tao. Para lang wag nyong paupuin. Pucha, halata ah. Wag masyadong halata. Pero kayo halata. Grabe yung ginagawa nyo. Talagang para sa isang tao, para sa kay VP Inday Sara, nagkakaganyan kayo. Bentahan ng dignidad, bentahan ng prinsipyo, bentahan ng pangako, pati Pilipino, kapwa nyo Pilipino, binenta nyo para sa upuan. Yun. Pasok na naman si Glock 9 dito. Diba? Upuan. Diba? Alam nyo, sa 2028, marami naman babaliktad. Huwag kayong mag-alala. Marami rin kakampi kay VP Inday Sara. Yung mga senador na congressmen na kung paano nila tirahin, babaliktad din yan. May mga iba na kumakambyo eh. Diba? Galit na galit kay VP Inday Sara nung mga panahon na impeachment. Tapos ngayon, sasabihin na, as for humanity, kung talagang meron dinadandam si dating Presidente Roa Duterte, pwede naman siyang dito na lang. Diba? Kumakambyo-kambyo na si Pastor. Diba? Ngayon pa lang yan Nasa 2025 pa lang tayo. Kasi graduate na yan. Ewan ko kung anong tatakbuhin yan next sa 2028. So ibig sabihin, marami pa rin babaliktad. So, marami mangyayari. So, mahaba-haba pa yung laban. And I'm sure naman, sa dami ng mga abogado ni VP Inday Sara, saka hindi mo na matutulungan yan si VP Inday Sara. I'm sure, anticipated na nila yan. Yung mga move na ganyan, anticipated na nila yan. Yung impeachment, yung paghuhuli kay Senator Bato, kay Bongo, yung sa Sose ni Marcoleta, diba? Tapos, lahat ng mga kaalyado na alam natin, nakampi kay VP Inday Sara, unti-unti na rin nila yan. Sino-sino ba yung mga yan? Sila Jinggoy, parang, di ba? Parang dito yan. Si Cheese, parang dito yan. Parang lang naman. So, may mga congressmen, may mga senador na namamangka sa dalawang ilog. Meron naman dyan na talagang naninimbang, kala mo talaga mga timbangan. Diba? Meron naman iba dyan, galit-galitan kunyari, pero sa bandang huli, kakambyo. Mag-reverse. Diba? Pero bago yan, panoorin muna natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ano magandang araw doon? Kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian, at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito
para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron din 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Nakakatanga! Doon, puntik na akong bumilib eh. Muntik na akong bumilib. Di ba? Ibabalik. Pucha, yung sa PhilHealth niya, hindi nyo maibalik-balik eh. Tapos yung pet, ito naman Santissima, Santa Maria, Santa Ana, Santa Elena, Santa Monica na yan, o talaga. Pabilib-bilib, no? Ang maganda niyan, siya talaga yung nagbabalita. Di ba? Siya talaga, samantala may mga press, may mga PCU yan. Mas maganda ko sa akin manggagaling para talagang ako trumabaho, ako umorder, di ba? Sinong niloko mo? Hindi mo maluloko ang mga Pilipino. Di ba? Ibabalik. Sa PhilHealth nga, hindi nyo maibalik. Ginawa nyo pa eh. I don't know kung ako lang o pati kayo. Ang dami nagko-comment sa akin dito ano nangyayari sa Pilipinas, nakakadismaya, nakakadisappoint yung gobyerno ng Pilipinas. Ang dami nagko-comment and which is totoo naman. Karamihan yung mga OFW. Gising na ang Pilipino eh. Hindi nyo na maluloko. Pero syempre, marami pa rin kayong magagago. Kasi marami pa rin namang uto-uto eh. Diba? Na hindi mulat, hindi dilat yung mata sa katotohanan. Marami pa din. Marami. Kaya nga sobrang ang laki ng improvement, sobrang laki ng influence ng social media. Kahit ano pa mang gamit nyo dyan. Facebook, TikTok, Twitter, X, YouTube, o Multiply, Friendster, kahit ano pa mang gamit nilang SOCMED platform, talagang effective pa rin in somehow, in some people na hindi mulat, hindi dilat, hindi aware, hindi conscious sa mga nangyayari talaga sa Pilipinas. Totoo naman yung sinasabi nila eh. They don't give us quality and higher education. Pagka gusto mo ng dekalidad, mayaman ka, i-enroll mo sa mga magagandang pribadong eskwela na mataas ang tuition fee. And that is the proper way, or should I say, na makukuha mo o makakamit mo yung higher education. Totoo. I'm sorry. Doon sa mga walang pera na doon lang nila may enroll yung anak niya, pasensya na. Pero kasi talagang hindi naman ako galit sa inyo eh. Galit ako doon sa yung para tayong mini-maintain nila tayong mangmang. Mini-maintain nila tayong mangmang nang sa ganun, we don't keep on asking why. Why? Bakit ganito yung gobyerno natin? So, adapt lang tayo doon sa sistemang gusto nilang palabasin. Sa sistemang gusto nilang dalhin sa mahihirap. Ang problema, ang laki ng percentage na mahihirap sa Pilipinas compared doon sa mga may kaya, middle class, at saka sa mayayaman, at saka sa mga elite. So, mas malaki yung percentage. Kaya nga gamit na gamit sila para sa mahirap. Tupad, Ix, Mike, lahat naman yan para sa mahirap eh. Di ba? Hindi, totoo totoo, hindi ako against doon sa mga mayayaman na still o sa mga may kaya na may mga ma-X na pumipila pa din sa mga ganyan, sa mga ayu-ayuda. Pero aminin nyo, pagka may pera ka, hindi ka pipila na matagal para kumuha ng ayuda. Yung mahabang pila na tipong maghapon, tapos may pera ka naman, hindi ka pipila. Di ba? Hindi ka pipila kasi may pera ka naman eh. Di ba? May iba, oo. May iba, oo. Sige, given the fact, may iba, oo. Pipila pa din kahit may pera na kasi syempre sayang. Pero most often than not, hindi ka napipila kung may pera ka. So talagang makikita mo doon yung talagang mga walang-wala. I'm sorry. Di ba? Yun talaga ang buhay. Malaki ang percentage ng mahirap sa Pilipinas. Kaya nga yan ang paborito ng mga politiko. Gagapangin nila yan sa laylayan. O, paggamit muna, Lenny, ha? Sa laylayan para pangakuan. Siyempre,
pangakuan, tapos pag ako nanalo, sige, pagawa tayo ng hospital, pagawa tayo ng basketball court, kulang pa kayo ng eskwelahan dito, pagawa tayo ng eskwelahan. Nakukuha pa nila sa ganun kasi. Kaya effective pa rin yung mga ganung style. Pero in some point sa atin, tayo mga conscious, aware, dilat, mulat, hindi na tayo nila madadaan sa ganyan. We want change. Pero may bearing din kasi yung sinasabi ni Harry Roque na yung charter change gustong palitan para mapahaba yung termino na akala daw natin, according to Harry Roque, na akala ba natin bababa si Bongbong Marcos sa 2028 o matatapos yung termino niya? Hindi daw. Susulong daw yung charter change o yung yung chacha. Yan, susulong daw nila para maupo pa rin siya. Tapos, tutuloy pa rin yung impeachment kay BP Inday Sara o papapatay si BP Inday Sara para hindi maging tinik sa lalamunan nila si BP. O, di ba? Ano ba next natin? Sir, ito talaga huling katanungan na. You were president of this country. And may karampatang pruweba na ang asawa mo o di kaya kapatid mo o pinsan mo ay nagnakaw sa kaba ng bayan. Pakukulong mo. You have two options. Pakulong mo, mag-resign ka. Any other way, problematic ka. I mean, we saw that na kay Lee Kuan Yew. We saw that sa Pilipinas. So, we're in a vicious cycle. The only way to stop that is dual focus nga. Yung pinaka-guilty, yun ang unahin mo, ikulong mo na. Tapos, ayusin mo na lahat ng Pilipinas. Yeah. Let me say this, Kuya Boy, no? I won't say the specific agency today, no? But you name the agency, whether gamot sa DOH, whether collection, hindi naman lahat sa BIR, whether smuggling sa custom, etc. There are small reforms, pero ang sinasabi ng mga businessmen, ng mga tao, gumagrabe. So, hindi pala tayo nag-decide as a nation to get rid of corruption. We decided to get rid of corruption sa DPWH. So, yun ang sinasabi ko, Kuya Boy. You know, we need not only a president, we need two houses of Congress, we need a judiciary, we need a people who will decide na starting today, integrity, humility, yes, sacrifice will be core values. Pero kung sabihin no, ang mag-sacrifice ikaw. Ako bold, ikaw i-humble ko. Ikaw ikukulong ko, ako walang mali. Walang mangyayari sa atin. And it takes a lot of character to be able to do that. Yeah, but Kuya Boy, any damage we do this year, yung nasa pinakababa will suffer for 3-4 years. Tama. So yun ang problema. Wag ng kalokohan, Kuya Boy. Wag ng corruption. Yung hindi na lang natuloy na proyekto. Yung may sports complex kang gagawin, hindi natuloy 1 year, ilan magiging addict dahil wala silang laruan? Yung classroom na hindi mo tinuloy next year, ilan ang babaksak sa mga exam at hindi magkakaroon ng pagkakataon sa kolehiyo or ng magandang trabaho? Yes. So that's the problem, Kuya Boy. Nakatingin tayo dito sa nakurakot. Graft and corruption is much bigger than kurakot. And other countries have learned the lesson doon. Yes. Tayo lang hindi. We're stuck pa rin doon sa kung ano ang popular, ano ang nakikita sa media, ano ang sigaw ng mob, yun ang sundin natin. So kung ang sigaw ng mob, wag mag-dredging dahil kurakot ang dredging, wag tayo mag-dredge. Kaya nga tayo binabaha ngayon. That's one of the reason. Di ba kung ang sinasabi nung mob ngayon, ang corruption nasa DPWH lang, di natin titignan yung corruption sa ibang lugar. But in the other hand, kung ang nasa news natin, Kuya Boy, corruption. Yun lang ang makikita natin. Tanungin mo ang 8-year-old, anong problema ng Pilipinas? Yes. Corruption. Tanungin mo Hong Kong News, anong problema sa Pilipinas? Corruption. Tanungin mo Singapore Straight, yung Times, ano problema? Corruption. Tanungin mo New York Times, corruption. Ano tingin nila sa Pilipinas? We have to show them the light of that. We've gone through this, may problema, pero sinusolusyonan namin. This is the new Philippines. It's not just about the mob, but also it's about leadership. It's a chicken and egg thing. Definitely. It's a chicken and egg thing. Mensahe sa lahat ng... Kasi sabi ko nga, Alan, araw-araw nagbabago ang balita, araw-araw may mga lumalabas sa bago. Unang your message to the first Filipino message people. ko, it's not only a political
economic, social problem. It's a spiritual problem. Galing. We claim to be a very spiritual people, very religious people. We have to examine ourselves now. Okay. Are we willing to really say, God, we're sorry, but Repent. we will now be obedient? Repent. Secondly, are we willing to recognize the opportunities? Or will we be mababaw and see the political opportunities, the opportunities to kill my opponent and stop there? Third, are we willing to listen to each other? Because until we a house divided will fall. And a nation is a bigger house. So yes, we can disagree. But can we find a system to agree to disagree? Okay. Until we get there, Kuya Boy, there will be no acceptable solution. You say na, pag tinanggal ang presidente, acceptable sa amin. Hindi acceptable sa lahat. Paano kung yung susunod na presidente, ganun din? So it'll be a vicious cycle. We have to find systems. We have to find direction, pathways, vision. That is, at the very least, a common denominator. Yun. We won't agree on everything. Yes. But there have to be basics that we will agree on. Katulad Yes. ng galit natin sa korupsyon. Yes. Kung hindi, yung extremists will take over. Yung gusto ng gulo, kudeta, dyan papasok dyan. May opportunists who are just waiting. That's why I say it's a spiritual problem. Diba? The spirits who want poverty, corruption, chaos, who doesn't want to see the real identity of the Philippines, let's not let them win. Maraming salamat, Alan. Galing. Thank you for this opportunity, Kuya Boy. Thank you. Ang lalim. Ang lalim nung sinabi ni Senator Peter Cayetano. Nagigets ko yun. Nagigets ko yung sinasabi niya. Ako lagi ko sinasabi dito. Alam niyo to mga kayon. Ang isang politiko, wag na politiko, ang isang tao, pag kilala ang Diyos, may takot sa Diyos. May takot din yan sa kapwa niya, sa mga kapatid niya. Lahat. Pero ang isang politiko o ang isang tao hindi takot sa Panginoon, sa may likha, mas lalong hindi matatakot yan sa tao. Pag hindi yan takot sa Panginoon, hindi yan takot sa karma, gagawa lang ng gagawa ng mga mali yan, hindi rin yan matatakot sa kapwa niya, sa mga kapatid niya. We are all brothers and sisters here. Diba? Nagigets ko yung point ni Senator Peter Cayetano. Yun nga lang, ang hirap niyan i-adapt. You know why? Yung social media platform, in any kind, in any form, TikTok, Facebook, alam niyo yan, YouTube, ano ba, X, Twitter, etc. Yan ang paboritong playing field ni Satan. Why? Kasi madaling mag-react, kaya kang gawing masama sa post, kaya kang gawing masama, yung mga masasama sa post, kayang gawing mabuti. At kaya niyang i-divide. Remember anong sinabi ko during last mga podcast ko? Ang goal ng devil, ang goal ni Satan is to divide us. Ang goal ni God is to unite us. Unity sa atin. Diba? Anong nangyayari ngayon sa social media? Kaya minsan, may advantages lahat eh. Meron disadvantages nila lahat. For example, yung social media. Social media platform in any form, in any kind, may disadvantages. Meron ding advantages. Advantages, siguro, marami alam nyo na yan na you can connect to other people immediately. Mabilisan. Pwede kang tumawag. Pwede mong hanapin. Mga classmate mo during elementary days, pwede mong hanapin for as long nakabisado mo yung pangalan. Pwede mo i-search. Disadvantages, na-overwhelm, na-overuse. Pwede mong siraan yung isang tao. Pwede kang mag-like, mag-react doon sa post. Let's say, nag-post ako ng suicidal thoughts o depression ko, nag-post ako. And then someone react, haha. Alam niyo yun? Yung nakatawa. Anong mafe-feel mo bilang ikaw na nagsasuffer ng depression, nagsasuffer ng mental health condition, nag-post ka nag-vent out ka sa internet, nag-post ka, tapos may nag-react. May magre-react na, meron at meron eh. Alam niyo yun eh. Meron magre-react ng I care, sad reaction, like, at meron din may mag-ahaha. Anong mararamdaman mo? Diba? Pag nakita mong may mga iilan, o let's say, isa na lang na naghaha. Diba? Masakit yun. Kahit nasabihin mo marami nakaintindi sa'yo, the fact na merong isa, Diyos ko, yun pa yung makikita mo. Yun pa. Madali eh. Madali sa social media magpakita, true reaction, maghaha ka, mag-like ka, mag-I care ka. Madali. Kaya nga sabi ko, kaya nga diba, think
before click. Diba? Kasi talagang madali ka makasakit sa isang click lang ng reaction. Diba? Pwede kang makasakit, pwede mo mapagbago yung isip niyan. Diba? Halimbawa, maghahang siya, tapos may nag-like. O kaya, may nag-like, ganun. Diba? Imbis na magpakita ng sad. Maraming ganun. Kaya, think, before we click, before we post anything on social media, talagang maraming pwedeng mangyari. At yung pangyayari na yun, hindi mo mababago kung ano man yun. At magiging involved ka pa. Tama si Senator Peter Cayetano. Mahirap man kung iisipin, pero kasi sa atin watak-watak na eh. Sobrang maraming distraction na. Yung social media, talagang distraction na yan eh. Talagang marami. May mga magaganda din na nagawa din yung social media. Pero kung hindi mo nga gagamit, lahat ng sobra masama. Hindi mabubuo yung term na yan kung tama yan. Lahat ng sobra masama. Hindi mabubuo yung sentence na yan kung sa umpisa pa lang tama na yan. Pag sobra ka ng gamit ng social media, mapapasama rin. 'Di ba? Given the fact, gets ko si Senator Peter Cayetano, yun nga lang, it's a long process. Lalo na kung hindi spiritual yung tao, hindi naniniwala sa Panginoon or nagsisimba lang every Sunday. But madali magkinig eh. Pero ang mahirap yung i-adapt mo, yung i-absorb mo yung napakinggan mo. 'Di ba? Kaya nga mahirap maging disciple eh, ni Jesus eh. Kasi talagang, tamo, pag Jesus ang pinag-uusapan, about sa kanya pinag-uusapan, walang views, walang nagla-like. Meron man, onti lang. Pero pagka yung mga suntukan, yung mga chismisan, yung mga bardagulan, talagang ang dami nag-uusap. Kasi late, wala na eh. Talagang sabi nga talagang sa kumunoy na talaga punta lahat eh. Kaya nga bumaba si Jesus para i-follow natin, para ma-save tayo. Hindi naman mabubuo yung term na yun eh, kung talagang hindi na grabe yung Pilipinas eh. Ay, yung buong mundo, rather, hindi lang Pilipinas. Kasi napaka-unfair naman. Di ba? So, nagigets ko si Senator Peter Cayetano. Talagang, it's a long process. Pero maganda sana, spiritually guided tayong lahat ng mga Pilipino. So, matatakot tayo. Hindi ka magiging greedy. Yun pa lang, number 1 na eh. Di ba? Yung corruption, greedy yan eh. Di ba? Di ba sabi ko nga dito sa mga previous episode natin, how to counterpart yung pagiging greedy, yung greediness. Siyempre, number 1, mag-pray ka, makontento ka, maging generous ka. Yung maging grateful ka lang sa araw-araw, maka-counterpart mo na yung pagiging greedy eh. Di ba? Yung maging generous ka, mapagbigay ka, maka-counterpart mo na yung pagiging greedy. Ang pagiging greedy kasi yung pagiging sakim, yung gusto mo lahat sa'yo. Pera ng kaban ng bayan, gusto mo, sa akin yan. Kasi kailangan kong marangya, kailangan sa future may pera ako. Days are numbered, hindi mo nga alam eh. Kung buhay ka pa next year, kung sa susunod na taon, buhay ka pa. Kaya nga sa dasal, di ba? Give us our daily bread. Hindi naman sinabi, give us, bigyan nyo kami, dadasal ka ba na bigyan nyo kami ng pagkain sa 2026, sa 2027, pala pagdating ng 2027, hindi kami magugutom. Sa 2028, hindi kami magugutom. Bigyan nyo kami, Lord, Panginoon. Bigyan nyo kami ng pagkain dyan sa taon na yan para hindi kami magutom. Kasi ngayon taon, kaya ko na eh. Kaya ko na eh. Diba? Kaya nga si God, pagka nagiging mayabang ka na, i-humble ka niya eh. Ihilahin ka niya pababa para ikaw, nandoon ka ulit sa lapag. Kasi masyado ka nang umaangat. Yun yung greedy, yung pagiging sakim. Look, hindi naman ginagawa nila. Gusto nila kunin lahat ng pera. Kasi sakim sila nung part na yun. Greedy na sila. Kaya talagang how to counterpart greediness o yung pagiging greedy, maging grateful ka araw-araw. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi the fact na nabuhay ka, idinilat mo yung mata mo kinabukasan. Grateful ka na dapat nun. Yun na malaking himala, malaking blessing kasi nabuhay ka ulit. It means lang na meron kang pagkakataon na ayusin, mag-repent, gawin yung buhay mo ng maayos. Wag tayo gagawa ng legacy rito. Kasi pag umakyat tayo sa taas, tinanong tayo, hindi naman tatanungin, ano ba legacy mo nagawa mo? 'Di ba? Ano ka ba? Marami ka bang project na ginawa? 'Di ba? Ang nagmamatter diyan, ano ang ginawa mo para makilala ako ng mga kapatid mo sa baba? 'Di ba? Anong ginawa mo para sa akin? Hindi yung anong ginawa mo para sa tao.
Anong ginawa mo para sa tao? It's okay to be kind. 'Di ba? Don't get me wrong. Okay maging mabuti, okay maging mabait. Pero mas okay yung goodness of God, yung sana yung ano natin yung sana yung ikalat natin. 'Di ba? Yun naman yung ginagawa ng mga disciple na 'di ba sa dumayo kayo at sabihin ang mabuting salita ng Diyos, 'di ba? Maraming salamat mga kayon, Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan.